Sa iba pang balita, nagpalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong show cause order laban kay Pasig City Congressional Candidate Christian Sia. Makaraan po yung kanyang naunang hindi maganda at malisyosong biro sa mga solo parents sa isang campaign rally. Ngayon naman ay body shaming ng kanyang babaeng staff ang pinagpapaliwanag sa kanya. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Ano ba itsura mo nung nakaraang 15 taon? Payat? Oh, hindi. Nung makuha ka na ni Ewing. Mataba ka na. Hindi, kung magkasama tayo, eto na katawan ni Jaja. Dahil sa biro na iyan patungkol sa body shaming sa kanyang babaeng staff, naglabas ng panibagong show cause order ang Commission on Elections laban kay Pasig City Congressional Candidate Christian Sia. Sa nasabing video, mistulang idinidepensa ni Sia ang hindi magandang biro nito sa mga solo parents sa isang campaign rally. Dahil sa nasabing biro sa solo parent, matatanda ang pinagpaliwanag rin siya rito ng COMELEC. Sabi ng Task Force Safe ng COMELEC, labag sa kanilang anti-discriminatory resolution ang mga pahayag na ito ni Sia. 3 araw ang ibinigay sa kanya para magsumite ng paliwanag sa poll body kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense o madiskwalipika. Kasunod naman ito, ang beauty queen na si Shamsi Supsup na kapartido ni Sia, nagbitiw naman sa kanilang partido. Sabi ni Supsup, ito ay bilang pagsunod sa kanyang prinsipyo bilang isang babae, nanay at leader. Dahil naman sa mga insidente na ito ng diskriminasyon at gender-based harassment sa panahon ng kampanya, inamyendahan ng COMELEC ang kanilang anti-discrimination resolution. Sa inamyendahang resolusyon, idinagdag ang child abuse, discrimination, incitement, immoral doctrine, obscene publication o exhibition at indecent shows, maging racial discrimination sa pwedeng maging election offense. Initial na resolution sa anti-discrimination at lalo na ngayon, ito ay warning doon sa mga makakabasa ng bago naming resolution dahil mas ginawa namin specific, mas dinefine namin ang safe space, mas dinefine namin kung ano yung mga other election offenses in relation to acts of discrimination. So sana ito yung mga lessons sa mga iba pa ng mga kandidato dyan na iiwasan. Tatandaan nyo, may social media ngayon. Nagpaalala rin ng poll body sa mga kandidato na sinasamantala ang may kapansanan at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Meron kasi minsan hindi na-cover. For example, yung paggamit, sabihin na natin, ng mga PWDs sa pangangampanya o kaya paggamit dun sa kahinaan ng ibang grupo dahil sa kanilang kahirapan o paggamit ng ibang foul languages na wala naman na talagang issue ng discrimination, gusto namin ma-cover yon. Isang kandidato naman sa Maynila ang pinuna ng COMELEC dahil sa paggamit ng double meaning na campaign jingle. Dapat siguro mas mataas na konting yung discourse na meron tayo pagka po nasa entablado sapagkat meron po tayo mga nanunood na mga naniniwala sa atin, mga bata, kabataan, na maaaring pag lumaki baka akala po nila kasi ay tama. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.